Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag ka with evidence. Ako, itong si Rowena Gonson pala, binanatan na pala ito, binanatan pala niya si Riza Hontiveros. Oo, Kabibig. Well, yun ang paniniwala ng mga netizen kasi sa post ni Rowena Guanzon, hindi naman niya pinangalanan kung si Risa Hontiveros pa ito. Pero itong pagbanat ni Rowena Guanzon ay swak na swak nung kasagsagan ng yung Senate hearing na nagtrending si Risa Hontiveros na due to index card at kung paano magsalita si Risa Hontiveros, ganon din ang kanyang assistant. Kaya grabe pala ang parinig ni Rowena Guanzon kay Risa Hontiveros. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, umaasa sa bulong. Kung umaasa sa bulong, it means walang naintindihan. Sabi ni Rowena Guanzon, nagsenador kayo tapos umaasa kayo sa bulong ng mga staff ninyo para magmukhang bright kahit hindi naman talaga, nakakahiya. So it means bobo. So binanata ni Rowena Guanzon at sinabihan itong si Risa Hontiveros na nagmukhang bright kahit hindi naman talaga. So ito bobo itong si Risa. Ay, hindi naman sinabi ni Rowena Guanzon na si Risa Hontiveros, di ba? Pero kung intindihin natin yung gist of the post of Rowena Guanzon is kasagsagan ito ng Senate hearing at maraming nakapanood, maraming nakaobserba na ganun ang estilo ni Risa Hontiveros na may cellphone, tapos yung assistant niya nag-chat-chat tapos babasahin ni Risa Hontiveros. Well, kung hindi man itong si Risa Hontiveros ang pinariringgan ni Atty. Rowena Guanzon, so sino ba? Di ba? Pero nagsenador kayo. So sino ba doon sa mga senador that time na may bumubulong? Well, Bato de la Rosa, speak confidently. Amy Marcos, speak confidently. Peter Cayetano, speak confidently. Diba? Si Joel Villanueva, wala naman siyang kodigo. Diba? Nakipag-debate pa nga. Sino ba doon ang magbabasa-basa? Ay, bahala na kayo. Basta para magmukhang bright. Pero hindi pala. Nakakahiya. Ala, grabe naman bumanat itong si Atty. Rowena Guanzon. Swak na swak. Ay, naku, mabibig ko. Ano ang inyong opinion hinggil dito? Bahala na kayo. Naging trending ngayon si Risa Hontiveros dahil sa mga testigo daw na bumaliktad. At ito pa kabibig, may nakita akong video, I don't know kung latest video ba ito or matagal na video, pero may testigo sa Farmally na bumaliktad na rin pala. At binayaran din daw sila ni Risa Hontiveros. Paano yan? So eto kabibig, papanood ko sa iyo ang video ha. Shock talaga ako. Oy, na ito pala yung mga video na noon ay hindi na pag-usapan, ngayon ay parang bigla na lang pag-usapan, lumabas sa lungga na mga video, mga baho ni Risa Hontiveros ay talagang sumabog mga kabibig. So, pakinggan natin kabibig itong video na ito. I don't know kung ano ang iyong komento hinggil dito. Ito, Farmally Scandal, witness binayaran din. Manood tayo. Ako si Jamie Vegas, nasa Wastong Gulang, presidente ng Pasig City. Kasama ko si BJ Alvira sa Farmally Pharmaceutical Corporation bilang warehouse man. Nanonood kami ng FB ng programa ni Senadora Risa Hontiveros tungkol sa tulong medikal. At kami ay nagpadala ng ID, ng mga video para makakomply sa kanilang requirements. At nangyari nga iyon, na-approve nga si BJ at pinadalahan siya ng pera by GCash na 2,500 dalawang beses. At napapanood ko at nakikita ko na kausap niya by Zoom si Senadora Risa Hontiveros at Jay Begema.
Sa utos ni Senadora Risa Hontiveros na gawing testigo para sirain ang gobyerno at ang kumpanya ng Parmali Pharmaceutical Corporation, ay pinilit na papirmahin sa isang dokumento si BJ para patunayan tumanggap siya ng pera. Hanggat hindi gumagawa si BJ ng video at hindi siya pipirma sa dokumento o affidavit, ay hindi nila ibibigay yung pera. Grabe. Nagkagulo na nga ang pamilya ni BJ. Nag-away na sila ng kanyang asawa, kanyang pamilya, at natakot na dahil sa pwede siyang kasuhan ng grupo ni Senadora Risa Hontiveros dahil sa tumanggap na siya ng pera, at itong huli ay gusto nga nilang pabagsakin ng gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte at ang Parmali Pharmaceutical Corporation. Kaya po lumabas si BJ, nabayaran po siya para siraan si Miss Mago at si Parmali. Ang alam ko po nag-offer ng pera kay BJ ay si Attorney JB Kema, abogado po ni Miss Hontiveros. At ang alam ko po nagbigay ng mismong pera kay BJ ay yung main driver ni Miss Bekema. Yung po mismo ko nagkatrabaho sa mga house. Alam ko po yung ginagawa namin ay tama. Pero po, nawala yung animal niya. Sana, inisip mo lahat ng sinabi mo na paninira. Pinagpalit mo yung pakikisama na lahat sa'yo. Siniraan mo si Miss Mago. Sinira mo yung tiwala sa ni Parmali. Para sa halagang magkano. Sinira mo lahat. Para lang sa malit na halaga. Nagpakasira ko sa pera. Sana magsabi ka na totoo. Kaya po namin patunayan doon sa loob po ng production na wala pong ganun. Hala. So yun, kabibig ha. I don't know kung anong katotohanan, pero ang nabasa ko dito sa mga news, kasi matagal na itong news na ito tumawa lang talaga si Risa Hontiveros na hindi totoo yan. Hindi siya nang bayad ng mga testigo. So paano niya ma-explain ulit ni Risa Hontiveros itong bagong bumaliktad na testigo na binayaran ng milyones ni Risa Hontiveros? Pero sabi ni Risa Hontiveros, magsasampa siya ng kaso kay alias Rene. Ang tanong ng sambayanan, kailan siya magsasampa? Kasi kung magsasampa si Risa Hontiveros, magkaharap sila, face to face sila ni alias Rene. Nako, eto. Sino kaya ang makabenepisyo sa nangyari ni Risa Hontiveros ngayon? May vlog ako napanood, kabibig ba, na may punto naman itong si Waray Laban tungkol sa kanyang interpretasyon sa nangyayari ngayon kay Risa Hontiveros. Let's watch this video. Mga idol, opinion lang. Sa paglabas ni Rene labang kay Virus, sino yung makikinabang? Si Lalay o si Lolong? Si Lolong kasi sanay itong walang kalaban pag tumatakbo sa politika. Si Lalay naman, alam natin na gusto nilang manatili sa power. Correct. So gagamit siya ng kandidato para sa 2028, oligarko. Alam naman natin na itong si Lalay may pagkadilawan ito dahil oligarte ang lahi nito ni Lalay. At si Lolong ay ang matagal nang may intensyon at masyadong ambisyoso para mapabagsak ang mga Duterte. Sa paglabas ni Rene laban kay Virus, sino yung makikinabang sa dalawang ito? Si Lalay o si Lolong? Comment lang mga idol kung saan man makarating ang video na ito. Kasi sa totoo lang mga idol, yung impeachment laban kay BP Sara, kung magtutuloy-tuloy ito hanggang 2026 at kung sakaling ma-impeach si BP Sara, ang makikinabang nito ay silang tatlo. So ngayon pa lang, naghahanda na sila ng mga sarili nilang laban.
Tandaan natin mga idol na ang intensyon ng impeachment laban kay BP Sara ay ang dahilan para hindi na makatakbo sa kahit anong government position ang isang BP Sara. So ang makikinabang nito, si Lalay, si Virus, at si Lolong. Kasi kung ang impeachment talaga ay may basihan, posibleng si BP Sara ay maipit dito. Pero hindi pa tayo dapat humusga. Dahil alam naman natin ng totoo na si BP Sara ay hindi korap at malinis ang kanyang pangalan, lalong-lalo na sa COA. Kasi kung ang intention talaga nila ay pabagsakin ang isang BP Sara, impeachment talaga ang kailangan. Kasi kung mga para-paratang lang yan, pwede ng para-paratang ng pagiging korap ni BP Sara, pwede ka naman mag-file sa ombudsman, sa Supreme Court. Pero kasi may mga kaukulang parusa naman yan, may kaukulang kulong. Pero hindi nila po pwedeng mahadlangan ang pagtakbo ni BP Sara sa 2028. So impeachment lang talaga ang posibleng magpabagsak kay BP Sara. Alam naman natin to the high ang suporta ng mga Pilipino, ng mga Duterte supporters, abroad man o dito sa Pilipinas sa mga Duterte. Nakita naman natin yan. So ngayon, sa paglabas ni Rene, mga idol, opinion lang. Sino ang may kinalaman? Si Lalay o si Lolong laban kay Virus? Dahil si Rene ay kahit kailan hindi na yan mapapatawad ng KOGC. Damage has done. Wala na ang kapatawaran yung pagtatraidor niya sa KOGC. Yung sinapit ng KOGC, yung mga namatay sa KOGC, pero halatado naman si Rene na mukhang pera dahil talaga nga naman pag nakatanggap ka ng 1 milyon sa politiko at kita mo yung stand ng pagiging witness mo ay natagpuan ng posibleng si Lalay at si Lolong. Another money for Rene. Pero sino ang makikinabang dito? Si Lalay o si Lolong? Comment lang mga. So, may punto naman si Waray Laban, no? May punto talaga siya sa kanyang mga statement at opinion. Disclaimer, mga opinion lang namin ito, ha? Kung pareho tayo ng mga opinion, comment down below. Kung hindi tayo pareho ng opinion, comment down below. So, huwag tayo mag-away-away. Yun lang. So, yun lang kabibigang ating ladies lebag-lebag for today. Grabe, no? Hindi pa na natatapos itong controversial ni Senator Risa Hontiveros. Para matapos no, dapat talaga kasuhan ni Senator Risa Hontiveros si alias Rene. Yes, kabibig. Para naman malaman natin ang katotohanan para mag-face-to-face sila, labanan ng mga testigo, labanan ng mga dokumento. Kasi sabi ni Risa Hontiveros nga, sa kanyang opisina, madami silang ebidensya laban kay Rene. Ano kaya mga ebidensya ito? Sabi niyo mga screenshot, mga videos. Nako, kung si Risa Hontiveros ay may ebidensya kay Rene, don't tell me itong si alias Rene, meron din itong ebidensya. Okay? Kasi hindi ka naman gagawa ng video kung hindi ka handa sa posibleng mangyari. Hindi ka naman gago na yung buhay mo, isa lang alam mo yung buhay mo, mag-video-video ka lang para sisikat. Di ba? Alam mo naman kung sinong binabangga mo, senadora yan. So, maging handa lang talaga si Rene. So, ano kaya ang pwedeng bala ni alias Rene kung itong si Senator Risa Hontiveros ay kakasuhan na siya? Naku, napaka-exciting na ito. Sabi ng iba, naku, lalong mabasura itong si Risa Hontiveros kung tatakbong presidente. Naku, baho-baho ng pangalan niya kung ano man itong nangyari ngayon.
So, may iba naman na sinusuportahan si Risa Hontiveros. Wala namang problema doon, di ba mga kabibig? Bilang kabibig ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest news na ating pag-usapan. Bye everyone. See you next time.